Huwag mo na siyang habulin. Huwag kang mag-alala. Magpapaulo na rin ako sa'yo. Kinahiya niyo ako? Etong ganda ng anak niyo, kinahiya niyo? Hindi ba ako lang na makaklase ko ah? Lahat naman tayo naguhubad eh. Nagsimula ang pelikula kay Clarita, ang nag-iisang anak nina Janet at Joey. At sa kabila ng kabutihan ng kanyang mga magulang sa kanya, hindi niya ito pinahalagahan dahil baluktot na ang kanyang pag-uugali mula pagkabata. Maaga siyang umuwi mula sa paaralan, ngunit tulad ng nakagawian, galit na naman ang kanyang ina dahil sa balitang may ginawa na naman siyang kalokohan. Dumating ang kanyang ama sa gitna ng kaguluhan habang tuloy-tuloy ang sermon ng kanyang nanay. Sa halip na humingi ng tawad, si Clarita pa ang nagpakita ng inis sa kanila. Isang araw, dumalaw sa kanilang bahay ang kumpare ng kanyang ama, isang mayamang negosyante mula Maynila. Pumunta siya sa probinsya para sa negosyo ngunit sinadya rin niyang bisitahin ang pamilya ni Clarita kung saan nakita niya si Clarita na isa ng ganap na dalaga. Sa paaralan, muling gumawa ng eksena si Clarita nang makita ang kinaiinisan niyang babae kasama ang lalaking gusto rin niya. At matapos niya itong awayin, nagalit ang babae at nagsumbong sa ina ni Clarita, ngunit imbes na magpakumbaba, pinanindigan pa ni Clarita ang kanyang pagiging maldita. Hindi pa nga natatapos ang pagiging salbahe ni Clarita dahil isang madre mula sa paaralan nila ang dumaan para kausapin ang kanyang nanay at ipatawag siya dahil sa isang bagong kalokohan. Kasunod sa hapagkainan, napag-usapan nila ito. Pero si Clarita, na walang pakialam, ay hindi pinansin ang sermon ng kanyang ina at lalo pang nagalit sa mga magulang. Kinabukasan, pumunta ang mga magulang ni Clarita sa paaralan upang makiusap sa prinsipal na bigyan pa si Clarita ng isa pang pagkakataon. Dito nga ay napag-alamang marami na pala siyang nagawang kalokohan sa paaralan, pero dahil sa regular na donasyon ng kanyang mga magulang, palagi siyang napapatawad. Sa oras na iyon, ang lalaking gusto ni Clarita na si Arvin ay nasa banyo ng paaralan matapos maglaro ng basketball. Habang naghahanda siyang maligo, biglang pumasok si Clarita mula sa labas na tila may binabalak na naman. Lumabas agad ang ibang mga lalaki at narinig ng isang madre ang usapan ng mga ito, kabilang ang pagpasok ni Clarita sa loob ng banyo. At dito nga ay agad na nagtampisaw ang dalawa at agad na isinubo ni Clarita ang kanyang tasty banana na talaga namang So good. Pagpasok ni Sister, laking gulat niya sa kanyang nadatnan. Sa taranta, tumakbo palabas si Clarita kahit hindi pa siya nakapagsuot ng kanyang damit. Sa labas, nasalubong niya ang kanyang mga magulang na kagagaling lang sa pakikipag-usap sa prinsipal ng paaralan. At pagka-uwi sa bahay, agad itinapon ng kanyang mga magulang ang mga gamit ni Clarita at pinalayas siya. Matapos mapalayas, tumungo siya sa Maynila upang hanapin ang kanyang pinsang si Felisa. Si Felisa ay may ugaling katulad ni Clarita, ngunit ang pinagkaiba nila ay hindi kayang tumira ni Clarita sa ganoong klaseng lugar. Bukod sa pagiging salbahe, maarte rin siya. Kaya't umalis muli si Clarita at nagtungo sa tirahan ng kanyang mayamang ninong. At gamit ang address na ibinigay nito, hindi nagtagal ay natuntun niya ang isang malaking bahay at sakto namang dumating ang kanyang hinahanap sa labas ng gate. Sa sumunod na eksena, makikitang kasabay ng kumakain si Clarita sa loob ng bahay ng kanyang ninong kasama ang buong pamilya nito. Masaya nilang tinanggap si Clarita nang hindi alam ang totoong ugali niya. Sa oras ng pagtulog, pansamantala siyang natulog sa kwarto ng bunsong anak ng kanyang ninong na si Donna. Dito, agad niyang ipinakita ang kanyang tunay na ugali sa inosenteng dalagita. Kinabukasan, naging feel at home si Clarita sa bahay ng kanyang ninong. Dumating naman si Matthew, ang panganay na anak, kasama ang kanyang kasintahan. Ipinakilala ni Matthew ang kanyang kasintahan kay Clarita, ngunit hindi naging maayos ang unang pagbati nila sa isa't isa. At tila may binabalak na namang hindi maganda si Clarita. Hindi na siya nag-atubiling sundan ang magkasintahan sa ikalawang palapag ng bahay at laking gulat na lang niya sa kanyang nasaksihan na talaga namang Sarap. kasunod umalis ang buong pamilya at naiwan si Clarita para magbantay ng bahay. Pagkaalis nila, agad siyang nagtungo sa isang kwarto, naglagay ng sulat sa isang bag at kinuha ang ilang jewelry. Pagkatapos, pumunta siya sa lugar kung saan nakatira ang pinsan niyang si Felisa. Habang bumibili sa tindahan, nakilala niya ang isang lalaki na si Bong na naghatid sa kanya sa bahay ni Felisa. Pabalik sa bahay ng kanyang ninong, galit na galit ang asawa nito habang hinahanap ang mga nawawalang jewelry at hindi alam na si Clarita ang kumuha. Kasunod nakita niyang suot ito ni Clarita, pero
Pero nang subukan niyang bawiin ang mga ito, nagalit si Clarita at pinagsalitaan siya ng masama. Kasunod dumating ang kanyang ninong at kinampihan si Clarita, na ikinagalit lalo ng kanyang asawa, lalo na nang mabasa niya ang sulat na iniwan ni Clarita na naging dahilan ng kanilang pag-aaway. Ang pagdating ni Clarita ay tila naging malaking banta sa pamilyang kumupkop sa kanya, lalo na nang malaman nila ang totoo niyang ugali. At ilang araw na ring hindi umuuwi ang ninong niya dahil sa pag-aaway nila ng kanyang asawa, kaya nag-aalala na ang magkakapatid. Pinag-usapan nilang paalisin si Clarita, ngunit sinabi ng kanilang ina na dapat malaman muna ng ama ang lahat ng mga ginawa ni Clarita bago sila magdesisyon. Ngunit nagkamali sila dahil habang nananatili si Clarita sa bahay, may panibago na naman siyang kalokohan na gagawin. Dumating ang boyfriend ng anak ng kanyang ninong para sunduin sana ang kasintahan nito, ngunit si Clarita ang nagbukas ng pinto at naganap ang bardagulan ng dalawa. Sana all. Ilang sandali lang, nahuli sila ni Lily, kasintahan ng lalaki, na umiyak at tumakbo sa kanyang kwarto. Nang makita sila ng mommy ni Lily, nagulat siya sa nasaksihan at agad pinuntahan ang anak. Lalo siyang nagulat nang makita niyang tinangka ni Lily na iligpit ang sarili nitong buhay. Kinabukasan, nanatili pa rin si Clarita sa bahay ng kanyang ninong. Wala sina Lily at ang kanyang mommy dahil nasa ospital sila. Samantala si Matthew, na walang alam sa mga nangyayari, ay kasama ang mga kaibigan at pinag-uusapan ang stag party para sa nalalapit niyang kasal. At paglabas ni Clarita, napatitig ang mga kaibigan ni Matthew sa kanyang kagandahan. Kinagabihan sa stag party ni Matthew, habang lasing na lasing siya, naghanda ng sorpresa ang kanyang mga kaibigan. Isang pamilyar na babae ang lumitaw sa eksena at ang mga sumunod na pangyayari ay talaga namang... Sarap. Pagdating ng umaga, nagtungo ang kasintahan ni Matthew sa kwarto. Ngunit nagulat siya nang makita si Matthew at si Clarita na magkatabi. Pagkatapos ng insidente, tuluyan nang pinaalis si Clarita sa bahay. Bago iyon, tumanggap siya ng malutong na sampal, ngunit makikita sa kanyang mukha na wala siyang pagsisisi sa kanyang mga ginawa. Muling bumalik si Clarita sa bahay ng kanyang pinsang si Felisa at dumating ng gabi. Mukhang papasok pa lang si Felisa sa trabaho bilang PUG at inabot na ng umaga nang makauwi si Felisa mula sa paghahanap buhay at sinabi ni Clarita na nais din niyang sumama sa kanya mamayang gabi. Kinagabihan magkasama silang rumampa sa kalsada kung saan nag-aalok ang isang Becky sa mga motorista kapalit ng bayad at sumama si Clarita sa isang estranghero. Lumipas ang mga araw at mabilis siyang nasanay sa bagong buhay at madalas nagbebenta sila ng kanilang sariwang tahong gabi-gabi. Isang araw sinabi ni Felisa kay Clarita na matutuloy na ang pagpunta nito sa Japan sa katapusan. Nag-alala si Clarita dahil aalis na ang tanging kasangga niya sa buhay. Sa kanyang pag-iisa, nagpatuloy si Clarita sa parehong kabuhayan at gabi-gabi siyang kumikita sa kalsada. Ngunit isang araw nagkasakit siya ng hindi malamang dahilan at naging paulit-ulit na nga ang sakit niya at hindi ito gumagaling. At naging mahirap ang buhay niya at kinailangan na niyang umalis sa bahay dahil wala na rin siyang pambayad. Pumunta siya sa malaking bahay ng pamilya na dati niyang sinira, ngunit nang makita niyang masaya sila, hindi siya nakapanghingi ng tulong dahil sa mga nagawa niyang kasalanan. Kaya't mas pinili niyang umalis. Bumalik si Clarita sa dati nilang bahay sa probinsya kung saan nakatira ang kanyang mga magulang. Habang papalapit, halo-halong emosyon ang naramdaman niya. Tumawag siya sa kanyang mga magulang, ngunit walang sumagot. Sa halip, lumabas ang dati niyang kaklase at ang mag-ina na minsan niyang inapi. Ipinahayag nila na namatay sa aksidente ang kanyang mga magulang, nalugi ang mga negosyo, at naisangla ang lahat ng ari-arian, kaya sila na ngayon ang nagmamay-ari ng bahay. Sa pagkakataong ito, tila gumuho ang mundo ni Clarita sa bigat ng kanyang nararamdaman, at hindi mapigil ang pag-agos ng kanyang mga luha. Ang dating matigas at walang pagsisising si Clarita ay ngayon humihingi na ng tawad sa kanyang mga magulang habang patuloy ang pag-agos ng luha sa kanyang mga mata. At sa huling eksena makikita si Clarita na nagsasalita sa loob ng simbahan at binabahagi ang kwento ng kanyang buhay at kung paano siya tinulungan ng may kapal upang makaalpas sa ganoong sitwasyon at magsilbing aral sa mga kabataan.